kinagabihan nun, merong nag-trigger dun kay sabianan ko ngang lalaki at saka kay Milan na parang ayaw na nga nila na i-keep pa yung mga farms. Mainit. Dime-dime ha? You will be back early? Yes. Tatapos. Sama ka na lang, boss. Nung dumarating, babagyuhin, masisira yung mga pananim. Aalis na naman si Milan. Milan! Oh, kayo siya, ano siya? Milan will be going to hospital. For what? Meron siyang pasyente dun sa kabilang bahay. I think aalis siya kasi may, si ba? Si Lola. You're going for Lola, right? Ha? Sobrang aga niyang nagising kanina, guys. Alam niyo ba? Ayan, maulan. Kaya sabi ko sa kanya, gamitin niya yung sasakyan. Sobrang mainit. Dime-dime, ha? You will be back early? Yes. Tatapusin niya lang daw yung dressing ni Lola. And then after that, uwi na siya dito sa bahay. Sobrang lakas ng ulan kanina, pero buti na lang, huminto na guys. And medyo, umaaliwalas na yung panahon. And sobrang daming mga kaganapan ngayong araw. And sasabihin ko sa inyo lahat. So, kakatapos ko lang magmerienda. And, anong oras na ba? Time is 3:47 and tulog yung mga tao dito. Pero dahil nga buntis tayo, ayokong matulog ng matulog kasi baka lumobo ako ng lumobo. And meron din akong tinatapos na mga trabaho. So, ginutom tayo. And guys, meron pala akong sasabihin sa inyo. Naalala nyo kahapon ba or nung isang araw, nung galit na galit yung biyanan ko. So, dahil dun sa scenario na yun, dun sa nangyari na hindi nga dumating yung mga trabahador namin, parang nung kinagabihan nun, merong nag-trigger dun kay sabianan ko ngang lalaki at saka kay Milan na parang ayaw na nga nila na i-keep pa yung mga farms kasi nabanggit ko nga sa inyo na sobrang hirap maghanap ngayon ng mga trabahador, di ba? Knowing na ang daming mga farmers, kulang yung trabahador. And yung iba nag-jump into conclusions na kesyo ganyan, siguro konti yung pasahod, ganyan, kaya hindi na pumupunta yung mga trabahador. Hindi po guys, sobrang dami kasing mga farmers dito and konti yung mga trabahador talaga. So yung mga tao is anong tawag doon, kumukuha pa sila ng trabahador sa iba't ibang mga lugar. And yung iba hindi talaga pumapasok kasi minsan maulan dun sa lugar nila, wala silang truck na nasakyan, ganyan. So talagang merong limited na workforce, especially sa mga nagtatrabaho sa farm. Actually, meron kami mga regular na workers, yung mga gang ni Sonal Masi, yung mga kasama niya, yung mga kaibigan niya. Yun yung mga regular workers namin na nagtatrabaho sa papaya farm, mango farm, banana farm, ganyan. Pero tuwing mga specific days, kagaya na lamang na maglalagay ng mga fertilizers, magkakat ng mga banana, sobrang hirap maghanap ng mga trabahador. And then, nagkakaproblema pa kami ngayon sa mango farm namin. So, parang napuno na yung biyanan kong lalaki, guys. And ang napag-usapan nila ni Milan na meron kasing nag-o-offer dito, guys. Sasabihin ko na sa inyo yung deal. Yung farm kasi ni Milan dito, 16 na hektarya na magkakasunod-sunod. So, yung merong isang kumpanya dito na naglalagay ng mga solar. Tapos, parang ina-offeran yung biyanan ko na kapag nakumbinse niya yung mga katabi niya, mga owners ng farm na pumayag dun sa, kailangan kasi ng 25 na hektarya. So, kailangan ng 25 hektaryang lupa para ma-approve. So, magbabayad daw sila ng advance
Tapos, kailangan alisin yung mga mangoes. So, napag-usapan nga nila Milan yun at saka ni na father-in-law na ayaw na nga nila ng mango business farm. Kasi, totoo niyan guys, meron namang kita, considered as passive income siya, pero mas maganda yung offer na ito guys, kasi sobrang daming problemang dumarating. Babagyuhin, masisira yung mga pananim, tapos yung mga merchant pa namin hindi nagbabayad ng tama. Dito sa may solar thing na to, if pinush namin to or inapprovean namin and na-approve ng kumpanya yung request, makikita na kami ng advance, bibigay na advance yung pera sa amin. Tapos, hindi pa kami mag-aalala kung magbabayad ba yung merchant sa amin, kung kailangan namin maglagay ng fertilizers pa, kung kailangan namin ng taasan yung offer dun sa merchant, ganyan. Parang wala nang magiging usapin pa. Parang kahit humiga na lang si father-in-law or humiga na lang yung binan ko dito sa bahay, manood ng TV, walang magiging problema kasi meron na siyang income na pumapasok every year. So, ayun. Yun yung usapan. Parang yun yung gusto nilang mangyari, na alisin na lahat ng mango farm. Kaya parang goodbye mango farm na yata kami. Kasi to parang 1-2 years na rin nilang pinag-iisipan na alisin na nga. And yung mga tao dito guys, akala nila na sobrang laki ng kita sa mango farm. Kasi nga, kami yung may pinakamalaking mango farm dito daw. O baka may mag-comment na naman sa inyo, nakikikami ka naman, sabi nila. O sinamilan yung may pinakamalaking mango farm dito. Yan yung iba gumagaya. Kahit ano sabihin ng biyanan ko na, hindi nga magandang negosyo yan, ganyan, huwag nyong gananin, masasayang lang yung lupa nyo. Ayaw nila. Ano sila ng mga mango farm nila, nagtanim sila. Akala siguro nila, niloloko sila ng biyanan ko lalaki. So, ngayon, tatanggalin na namin yung mga mangoes. And then, makikita niya nila, tatanungin niya nila kung bakit tinanggal. Kasi para sa kanila, passive income. Wala ka naman kasi talagang gagawin sa mga mangga, guys. Kapag maglilinis ka lang ng farm, kapag marami ng damo-damo, tapos kapag gusto mo maglagay ng mga fertilizers or pesticides, kapag mayroong mga insekto, ganun. Pero, kailangan mo pa rin namang i-maintain, no? Pero, napuno na yung binan ko. Ayaw na niya ng magsaka. Kung meron mang sasakahin pa, magtitira na lang daw siya ng at least 10 hektarya na lang. So, doon na lang kami magtatanim ng mga papaya and banana. Pero yung mango farm, i-let go na niya. So, ganun yung balak. And si Milan nun, pag-iisipan niya kung anong gagawing negosyo ng biyanan ko. Kasi, hindi naman din uupo lang sa bahay si biyanan. Sigurado may gagawin at may gagawin yan. Parang meron silang binabalak na negosyo na gustong itayo. Pero pag-iisipan pa muna nila, titingin muna sila, magka-canvas, and then i-disclose ko sa inyo. Pero for now, kino-convince na namin yung mga tao na nasa paligid ng farm para pumayag na nga. Para ma-sign na yung deal, na yung kontrata, tapos tanggalin na lahat ng mga mangga doon. Since tapos na rin yung season. So, ayun yung update. Ngayon guys, balitaan ko kayo mamaya. Siguro, magpapahinga lang akong konti. And then, tignan natin kung ano lulutuin pagkain and ulam. And ano yung mga kaganapan dito sa bahay. Guys, dahil nga nandito lang ako sa India, na-miss ko yung sa Philippines. So, tumawag ako kanina. Nag-send sila ng video ng ginagawa nila. So, kung farmer yung mga family ko dito sa India, farmer din po yung mga family ko sa Philippines. And currently, nagtatanim sila ng patola. Diba dati ang palaya? Ngayon naman patola. And ipapakita ko sa yung update dun sa patola farm nila ngayon. Nung umuwi nga kami ng Pilipinas, yung mga naabutan namin na pananim ng mga tao doon, mga ampalaya. Pero dahil nga medyo natuyo na daw and ubos na yung mga ampalaya, kaya naman naisipan nila na magtanim ngayon ng mga patola. Ito, meron na tayong dalawang malaki. Ayan. Ay, meron pa dito, oh. Ayan. Dito naman mga maliliit pa lang.
Nalala ni Papa Tola? Ito wala. Ito, ang laki na. Binabawas yung daon, nanantay niya rin. Ano yung bunga, yung Nalaran, tatanggalan mo pa kayong ating butas-butas. hindi matuwang bulong. Hindi lang ang pulang mong buo. Mamulaklak na lang eh. Mamungan na lang. Maaaring man pa tayo sa pahit na eh. Ito ang laki. Umpisa na, nga mo. Kapitas na kami. Tangan yan ka rin. Gawin mo na buo. Malulot din. Ba, malulot lang ang ganyan din. Malulot lang ang din. Hindi ako pipitas na ng... Yung pinya raw, tig-20 oh. Saan? Nagbablog yata si ate. Wow. Tig-20 lang yung pinya. Tapos iwanan mo po. Sa akin na lang. Sana on. Mag-ano na lang kami ng ano, patola. Pasama sa may payipan yun, Magdagulay pa na. Papustis na pa, Jo. Katagul lang umuwipan. mamili. Mamatis na yung anaro. Nagbablog ka ganyan. Hindi pa yung ate ko ba. So, pinya, Pinya, matamis. tig-20. Tatlo, 10. May kasamang inyog. Mamili na kayo. Matamis po yan, kuya? Opo, matamis naman po yan. Sama ka na lang, boss. Purata. Yan, 50 mo, boss. Ano ang bawas ka tabo? Ala na, boss. 40 po na yan. Ano ko mo tampok? Ay, lako. Huwag ko tayo mga boss. Naliwad, dalam na lang rin tampok kung sakali. Kaya ay bawas. Ala na, boss talaga. Talaga ni Anito. May mga kukrako laguna na pura. Ang dagul pichil. Apat. Dito. Dala mo lang. Lock nito. Ay, malambo yun. Ganyan po talaga pinya. Sabi siya. Nagkakatama sa ano. Eh, ba't manat ng taning niya ito? Oo, pagbalat ko yan. Ano na, parang pakwan. Ay, ganun din lang. Mabilisan. Ayun yun ah.